Dito sa pagtatanong kahapon, itong si Harry Roque, lumabas na naman ang pangalan dahil po rito sa kanyang kulasisi. Hindi, dahil po dito kay AR de la Serna, may joint account. Aba, daig pa ang mag-asawa. Ano ba kayo? Magkulasisi ba kayo? My God. Parang tira ko siya, tira niya ako, magtirahan kami. Di ba? Totoo naman eh. Tira ko siya, tira niya ako, magtirahan kami. Diyos ko mga kababayan, nakakawindang yung mga pangyayari kahapon sapagkat etong si AR de la Serna, isa pa to, nagkakalat doon sa Kongreso na kung saan ipapakita ko rin po sa inyo na sinungaling ito dahil hawak ko po ang kanyang mga bank accounts. Opo, bahawak ko po paano ako nagkaroon ng kanyang bank accounts. Natatandaan nyo po dati, kinontent ko rin itong si AR de la Serna na ang nagbabayad po ng kanyang, yun ang speculation ko, nagbabayad ng kanyang tuition fee ay si Harry Roque. Kaya ngayon, hawak ko din po ang kanyang mga bank account. Sabi niya, isa lang daw ang kanyang bank account. Yan ay savings at joint account nila ni Harry Roque. Pero hindi po totoo yan. Pakinggan nyo to. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Good afternoon po, Mr. Chair. Good afternoon, AR. Meron sana akong gustong itanong sa iyo during that time nung the last time according to some report, magkano ba signal mo dun sa being an incorporator of Biancham ba? Or yung Bataan Maribeles Holding Corporation? To be honest po, Mr. Chair, hindi ko po alam talaga yung paano, kung may sinahod ba talaga for being a stakeholder of Biancham po. So the last time that you answered that kind of question, the same answer that you have given on this Quadcom? Yes po, Mr. Chair. Okay. During the raid doon sa Porac, di ba? According sa PAOK, parang meron nakuha silang bank account mo eh. Is this true? Yes po, Mr. Chair. May nakuha silang bank account mo? Yes po, So Mr. anong bangko yun? BPI po, Mr. Chair. BPI. Yes, Mr. Ilang BPI account meron ka? I have one personal account po, Mr. Chair. One personal account? Ano to? Checking, savings, or Savings po, Mr. Chair. savings account? So, isa lang ang savings account mo? Or Yes. Kung hindi pa siya tinanong, mga kababayan, hindi magsasalita. Ang sasabihin lang niya talaga, parang sumusunod lang siya sa question, no? Baka sakaling makalusot. Yung sasabi niya, isa lang account mo? Wala kang joint account? you have another joint account with somebody? I have a joint account with Attorney Rocky po, Mr. Chair. So, meron kang joint account with Harry Roque? Yes po, Mr. Chair. How much? Magkano naman nung joint account nyo ni Attorney Harry Roque? As of today ba yun, Mr. Chair? No, today, how much? Sa pagkakalam ko, Mr. Chair, close na po yung account na yun. Okay, hinto muna tayo dyan. Sabi niyang ganon, isa lang daw ang kanyang account. That is the savings account from the BPI. And kung hindi siya tinanong, hindi siya pa magsasalita na meron silang joint account ni Harry Roque. Aba mga kababayan puta, joint account. Di ba usually kasi joint account, magkamag-anak, yan ay mag-asawa, di ba? Magjowa. Pero ito sila, hindi magkaano-ano. Ano ka, bakla? Okay. Patunayan natin ngayon dito sa sinasabi ni AR de la Serna na isa lang daw ang kanyang account. Pagpasensyahan nyo na ako at may tatakpan lang ako ng konti na account dito. Pero kasi ito, bawal kasi ito. Wala tayong permiso sa bangko. Pero syempre, tatakpan ko na lang yung account para nang sakali, mga kababayan, hindi po tayo madali. Okay. Marami akong hawak dito. Lahat ng mga dokumento na nanggaling sa Porac, meron ako. Nakasave pa yan. Pagmasdan nyo po yung ipapakita ko sa inyo. Ayan, pinakita ko, yung may takip. Yung may takip. Ayan nakalagay dito. Bank Certification for Visa Purposes Reference Number. This is to certify that as of December 27, 2023 at 13:56:54 military time. So that 1 o'clock, hindi magto 2 o'clock na yan. Alberto Rodolfo Yap de la Serna. Maintain the following accounts with
Nababasa niyo po ba, mga kababayan? Mga ka-GP? With corresponding available balance, including uncleared funds, garnishment, and or hold on deposit with Bank of the Philippine Island, Tagbilaran, Galares. Kita nyo, ang nakalagay sa taas, type, savings account, meron po siyang account number. Ilan ang account number? Nakikita nyo naman mga kababayan, mga ka-GP. 3 yung account number na yan. 1, 2, 3. 3. 3 savings account. Hindi po isa. Ayan o, maliwanag o. 3 account yan. Ayan o, currency PHP amount 402, 110, 1.5 million. 'Di ba? Maliwanag oh. Hindi ko po kayo niloloko. Yan ay mga nakuhang paper doon sa PORAC. 3 bank account yan. Palagay ko kaya hindi pa tinatanong yan dahil wala pa si Harry Roque. So, pinipitsa-pitsa lang ng mga congressman. Kaya nagtanong na si Congressman Fernandez, ilan ba talaga yung account mo? Sabi niya 1 at isang joint account with Harry Roque. Pero 3 po yung nakikita ko dito. 1 is the savings account that ending in 39. 2 is the account that ending in 67. And also a savings account that ending in 3369. 'Di ba? Ayan, 3 po yan. Kailan sila inopen? 2018. Yung una. Yung pangalawa, May 17, 2021. Yung pangalawa. Yung pangatlo, April 26, 2023. Mga kababayan. Oh. 'Di ba? So 3. Oh, permado yan dito oh. Oh, hindi ko na lang ipapakita, baka madali tayo doon eh. Pero ayan, tinakpan ko naman yung 'di ba? Oh, tinakpan ko naman. So hindi tayo madadali diyan. At naka-public naman 'yan eh. Ayaw ko lang talagang ipakita yung mismong bank account dahil doon yung nagkakaroon ng data privacy. 'Di ba? Paliwanag, naniloloko tayo ng mga ito. Hindi lang isang bank account ang mayroon na savings itong si A.R. de la Serna. At maraming pera na pumapasok. Mga ka-GP. Ang tanong, saan nang gagaling yung mga pera na pumapasok na yan? Kasi hindi lang yan ang hawak ko. Ayan bibilisan ko lang. Yung mga hawak ko dito. 1, 2. Oh, yan mga yan. Oh. 'Di ba? Yung mga yan, oh, ayaw ko lang ipakita ng ano sa inyo kasi baka mamaya madali tayo. Pero may mga transfer dyan, meron pang mga pera dyan na pumapasok sa joint account naman ni Harry Roque at ng asawa niya na mahigit po 25 million in dollars, that is approximately 400 plus $1,000. So ang laki. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung mga pera ng mga ito. Diba? Sabi ni Aurelia Adena, GP, ikaw kasi ang may-ari ng Pogo, magbayad kaya kay Patrick. Kaya maraming hawak ang account. Bayad muna sa utang, marami kang palang pera. Sana all. Diba? Sabi ni Lanlan, may relasyon kaya talaga. Well, mga kababayan, sa totoo lang syempre, biro-biro natin yung sila ay may relasyon. Pero kayo na ang bahalang humusga. Isa lang ang nakikita ko dyan. Etong si A.R. de la Serna ay gamit na gamit. 'Di ba? Gamit na gamit kasi nga, totoy-totoy, talagang matsunurin. 'Di ba? Kung ano daw ang ipagawa ni Roque, sinusunod niya. Siguro pag sabing tuwad agad. Oh. Hindi, lalo talaga siyang madidiin dito. Hawak natin yung mga ebidensya and for sure, mga kababayan, hawak din itong mga ito ng mga congressmen. At nung binuksan yung walong mga vault
doon, meron pa silang mga nakuhang additional. At yun ay mga papeles mismo ng Whirlwind Corporation. Okay. So may pinakita na ako sa inyo. Alisin ko yan at balikan natin yung kanina. Balikan ko yung kanina. Dito ulit tayo kay AR. Tuloy natin yan. Close na. Sino close? Ikaw? Kayong dalawa, joint, right? Hindi pa ako nag-close noon, Mr. Chair. Pero pag-check ko po online, wala na po siya. Pero having that joint account with Attorney Harry Roque, namamonitor mo yung account. Siyempre, account mo, di ba? Yes, Mr. Chair. So, magkano yung pinakamalaking pumasok na pera? Sa pagkaalala ko kasi, Mr. Chair, that account was used for election po, Mr. Chair. So, how much ang pinakamalaking pumasok na pera? Kita nyo, ito yung style nila eh. Napansin nyo ba na merong significance? May common denominator yung nangyayaring ito. Kung itong si Roque gumagamit ng dummy, well, I say na si AR is dummy. Nag-joint account sila, pinabuksan ng account para dumaan yung mga pera. Pumasok, lumabas. Tingnan nyo yung kay Casiong, kay Ronalyn Baterna, kay Mascareñas. Meron din sila mga bank account na pinagtatransferan ng pera. Diba? Ginagamit yung mga account nila. Ganon din yung estilo nila Kibuloy. Bakit ko nasabi? Sabi po ng yung mga bumaliktad na member ng KOJC, lalo yung nasa Canada, yung nasa Singapore, yung nasa Hong Kong. Ang sabi nila, kapag nakakakolekta sila ng pera galing doon sa mga ipinalimos, sa mga mga member nila na kinukuhanan ng pera, mga kababayan, para daw iabuloy. Kasi sabi nila, kailangan daw yung ilang percent ng kanilang sahod, parang 80% ata or 90% ng kanilang sahod ay kailangan ibigay sa kingdom. Dapat wala daw itira sa kanilang sarili, 10% lang ata. Kung titingnan nating maigi, pare-parehas po ang style. Kasi doon, ginagamit din nila, hindi diretsyong account ni Kibuloy. Hindi diretsyong account ng kingdom yung ginagamit. Gumagamit sila ng mga account ng mga pangkaraniwang tao para doon po dumaan yung pera. So, anong ibig sabihin nito? Merong money laundering kaya hindi matrace ng AMLA dahil nga sa ibang tao dumadaan. At tingin ko, kahit i-freeze natin yung although na damage itong kingdom, wala nang maisog gaano, 'di ba? Pero nakakagalaw pa rin sila kahit papano kasi may mga pera pa na nasa labas ng tao. At the same time, yung nakarating din sa akin ng information dati, yung mga dikit na vlogger o yung mga kakilala na mga vlogger na yan kay Duterte, sabi nila, yung pera talaga hindi po dumidiretso sa bank account ng mga ito. Dumadaan ito sa mga pangkaraniwang tao para hindi masilip. Kita nyo? Diba? Napakagaling. Pare-pareho sila ng estilo, mga kababayan. At itong si AR de la Serna, palagay ko, bukod sa Chipaeng, baka mamaya, mga kababayan, alam natin talaga na ito gamit na gamit at nagpapagamit naman kasi nga nakikinabang. Around 3M or more, Mr. Chair. 3M. 10% lang, no? Ang natitira, Eduardo La Vega. Diyos ko, mga kababayan, parang hindi ko kaya yun. Magtatrabaho ako para sa mga anak ko, tapos yung suswelduhin ko, 10% lang ang mapupunta sa akin. Tapos, yung 90% mapupunta kay Kibuloy. Paano naman yung mga anak ko? Paano naman ako? Diba? May pangangailangan din ako. Ganon sila. Yes, Mr. Chair. One Joshua, One transaction po. transaction. So, umabot ng magkano yung account na yun? Alam ko that is the limit, Mr. Chair. Yung pinakamalaki po na deposit. Kasi pag No, I nag-deposit... mean the total, AR. Yung total na pumasok sa joint account nyo, how much? Yun ang hindi ko po masasagot, Mr. Chair. tingnan nyo mga kababayan. Tanga. Imposible. Ako nga kahit piso lang yan eh. Kahit 30 pesos, 100, tinitingnan ko lagi yung account ko. Baka mamaya may magkamali. Hindi totoo. Tinitingnan ko
yung dalawang account ko, baka mamaya may magkamali eh. Baka mamaya meron dyan mga, alam nyo na, nagkakamali sila o. E di isoli natin pag nagkamali. 'Di ba? Ibalik natin. O hindi naman sa akin to. Hindi ko alam kung saan nanggaling to. Baka mamaya maghaya ako kay George Garcia dito. Mayroong nagpapadala ng pera. Tapos hindi alam. Baka mamaya sabihin kasangkot ako. 'Di ba? Kaya dino-double check ko 'yan araw-araw. Baka mamaya mayroong pera na pumasok, hindi ko alam kung kanino galing. Imposible naman si A.R. de la Serna, hindi niya alam na may yung pera, hindi niya alam yung exact amount ng mga total na pumasok. Diyos ko ha. Oh. Bakit? Hindi ko po alam if magkano po lahat ang pumasok po, Mr. Chair. Hindi mo nakikita account mo? Wala kang kopya? Wala kang online account? Hindi mo nakikita yung pasok? You're under oath? Ang klaruhin ko lang, Mr. Chair, ang tanong niyo is magkano lahat ang pumasok po doon, di ba, Mr. Chair? Yes, oo. Hindi ko po alam ano yung total amount po na pumasok doon, Mr. Chair. Pero ang pinakamalaki na nakita mo is only 3 million. Are you sure? Are you sure? Kunwari nag-isip. Are you sure? Yes, Mr. Chair. Ang pinakamalaking pumasok is 3 million. Pwede ko i-check, Mr. Chair? Go ahead. Chupain. Lahiya ka, bili na biyar. Pinatawa mo ako doon ha. Oh, eto, tingnan nyo maigi mga kababayan. Sabi niya kanina, close na daw. Sinong niloko mo? How come that you could able to see how much is the money or the biggest money that came or that you receive? 'Di ba? Mga kababayan, how come? Para makita mo 'yan kung close na. Sabi nga sabi ni Tekla, kung close yun, hindi mo talaga makikita yon. Pero kung open yon, mapapasok mo yon. Diba? Sabi nga, konklusyon. Ano pinagkaiba ng konklusyon at opinion? Pag opinion, makakapasok ka. Pag close yun, hindi ka na makakapasok. Dito, close na yung account. Tinitingnan niya pa eh. Ano hinahanap mo dyan? Inaantay mo mag-text si Roque? Ha? Tama, Joe TV. Sabi niya nga eh, close na yung account. Paano mo pa mapapasok? Okay lang kung open yun. Close yun. Parang pumasok ka sa bahay. Di nyo na-gets yung ko eh. Ayaw nyo tumawa. Sabi ni Tekla, sabi niya, ano daw ang pinagkaiba ng konklusyon at ng opinion? Oh, na-gets nyo na. Sabi niya ganon, ang opinion, makakapasok ka kasi open yun. Pero pag close yun, hindi ka na makakapasok kasi close yun. So ganito rin yung kay AR. Close na yung account, paano ka pa makakapasok? Paano pa ma-check? Paano mo pa makikita? Sino ka-check? Ka-text mo dyan? Si Roque ba yan? Diba? Tama, Joe TV. Tinetext niya si Harry Roque. Sabi niya, Sir Harry Roque, please, sumagot ka na. Buisit. Oh. Ang tagal oh. Ang tagal ba ni Roque? Okay, AR? Sa pag-alala ko talaga, Mr. Chair, 3 million po ang biggest na pumasok doon, Mr. Chair. So, ano yung tinitingnan mo kanina? Wala kang nakita? Nag-loading pa kasi, Mr. Chair. Nag-loading pa. Wala kang load. Kalokohan yan ha. Malakas ang signal sa Congress, mga kababayan. Libre. Tapos loading. Kami pag nagpupunta kami dyan, libre internet eh. Pero lang pag halimbawa, naunahan ka ng pagkarami-rami na nakakonect. Pero imposible naman, maraming pera pumasok sa account mo, wala ka man lang panload. Anak ka ng tinapa. Diba?
Oh. Nakaka-withdraw ka ba sa account na yan? Yes, Mr. Chair. Sabi ni Abilino Abiar, sakit ng tiyan ko katatawa sa'yo. Kabag abutin ko, buti pa magtimuna ako. So nakaka-withdraw ka. Ah. Yes, Mr. Chair. Magkano ang pinakamalaki na withdraw mo? Around 1.8, Mr. Chair. One withdrawal. Ah? Don't worry, AR. You have to be honest. Hindi niya alam isasagot niya. Yung puwet niya, gumagano na yung puwet niya, oh. Hindi na mapakali yung puwet niya, eh. Parang tinutusok, ano ba isasagot ko, Harry Roque? Mag-text ka na. Hindi ko alam isasagot ko dito. You know why? Yes, around 1.2 to 1.8, Mr. Chair. Alam ko po yun. Yung na-withdraw mo. Yes, Mr. Chair. So marami kang withdrawal na malalaki. Parang once... Ay, yung coffee nila dyan ay siniserve. Magre-request ka dun sa mga umiikot. Meron kasing time na sila ay, halimbawa, kakain na ng 12 o'clock. Diba? Pwede ka mag-request sa kanila. Pero hindi all the time. A month yun, Mr. Chair, before. For election purposes naman yun, Mr. Chair. For payroll po ng mga tao po. And why is Attorney Harry Roque allowing you to withdraw that big amount? That is for the payroll po ng election staff po ni Attorney Roque ng election po, Mr. Chair. Election. Yes po, election staff. So, ang sinasabi mo, that amount that was withdrawn by you during election time, are you sure? During election time? Yes, Mr. Chair. Definite ka dyan, ha? Yes, Kasi Mr. pag Chair. nakita natin na hindi election time yan, you're lying, ha? Makita rin, Mr. Chair, na nag-withdraw din ako ng that amount last election po. 1.2 and 1.8. Within those range po, Mr. Chair. Okay. Sabi mo lang yan. Dahil hindi pa inuungkat yung marami ka palang bank account. Kahit close yan, pag ikaw ay pinaano ng waiver, lahat yan mabubuksan. Kaya kung ako sa'yo, magsalita ka na, Dudong. Oh. Sige, for that, Mr. Chairman, no further questions for the moment. Thank you, Congressman Fernandez. May Mr. direct... Yes, Congressman ako. You're... May just ask some questions from Mr. De La Serna. Please Ito proceed. pa. Mr. De La Serna, in 2023, ilang beses kayong lumabas ni Attorney Roque? Eto yung malupit eh. Pucha mga kababayan ha, ang tindi nito. Magde-date lang. Manonood ng premiere. Saan pa? Sa China? Hindi, alam nyo, naniniwala talaga ako na may connection talaga sa China sila Roque. At hindi lang si Roque. Sorry to say this pero nababanggit. Tingnan nyo sige, play ko muna. Nangin ko lang po, Mr. Chair. Out of the country trips po ba yun? Ano? Out of the country trips ba yun, Mr. Yes, Chair? out of the country. Ilang beses kayo lumabas ni Attorney Roque in the year 2023? 6 times po, Mr. Chair. 6. Yes. 6 times in 1 year. Tama? Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang sabihin nyo sa committee na ito? Ano ang mga dahilan o purpose ninyo kung bakit 6 times po kayong lumalabas ni Attorney Roque The in first trip- 2023? Mr. Chair, the first trip was a trip to Hong Kong po. For sa pagkalala ko, Mr. Chair, yun po yung premiere night ng isang movie po with the Marcos family po, Mr. Chair. Dapat hindi Marcos family. Parang kaya Amy lang yun eh. Yung made in Malacanang yung sinasabi niya. Tama po kayo, Hong Kong. My bad. Ang second trip po namin in this, Isang movie? yung movie po with ni Senator Amy po, Mr. Chair. May premiere night po sa Hong Kong that time. O, kita nyo mga kababayan. Di ba? Hong Kong. Magpi-premiere night, doon pa kayo manonood. Tapos, kayong dalawa, meron naman premiere night dito. Maraming premiere night yan. Kasi kami, isa rin kami sa mga nag-cover niyan, yung Made in Malacanang. Yan yung sinasabi dyan. Made in Malacanang yan. Okay. Oh. Tapos, the next trip was a trip to Beijing po, Mr. Chair. Kasama Anong buwan yung kuwan? April po, Mr. Chair. Sa Hong Kong? Yes. Sa Hong Kong. If I'm not mistaken, Mr. Chair, it was April 1 po. April 1. Sa Hong Kong. Pero in April of 2023, the record show na travel din kayo sa China. Yes, to Beijing. Magkakadikit lang naman yan kung di ako nagkamali, di ba? Ang Hong Kong, alam ko dati, is part of, tama ba mga kababayan? Mahina kasi ako talaga sa geography. Mahina ako sa sa mga lugar-lugar. Pero ang alam ko, ang Hong Kong is part of China dati. Di ba? So, magkakatabi lang. Kung hindi man part, pero magkakatabi lang yan sila.
So anong ginagawa ng mga ito doon? Anong pinuntahan nila? 'Di ba? Beijing po, Mr. Chair. Yes. Tama? Yes, Mr. Chair. So, 2 beses kayong lumabas ng ating bansa ng 2 beses kasama si Atty. Roque. Yes, Mr. Chair. That is correct. Hindi ba sinabi mo, 5 ba yung executive assistant ni Atty. Roque? That is the time in Malacanang po, Mr. Chair. Out of office po. So, nawala na po sila nung nawala na siya sa Malacanang. Tama po, Mr. Ikaw lang ang natira. Yes po. Ha? May ibang staff naman, Mr. Chair. Hindi, ikaw lang ang natira doon sa 5 EA niya. Yes, Mr. Chair. Yes, ikaw naman oh. Iiwas ka kaagad. Di ba? Grabe, oh. Ano kaya meron ka kung bakit ikaw ang paborito ni Atty. Harry Roque? Baka malaki nota. Baka malaki ang panutya, 'di ba? My God, I hate Ah! To my answer po, Mr. Chair, is sanay po kasi ako magtrabaho kasama po si Sir Harry po, Oh, Mr. Chair. sabi ni Ma'am Semi Celeste, by train lang mula dito sa Hong Kong to China. Pero tama ba ako? Ang Hong Kong is part of China before? Ma'am Semi Celeste? Hindi kasi ako sigurado kaya nagtatanong ako. Again, mahina ako sa geography. Mahina ako sa mga ganyan. I hate. Hate ko talaga yan nung ako ay nag-aaral. Gusto ko English, gusto ko math, gusto ko science. Ah. Pwede kang lumabas sa China from Hong Kong. Alam ko po yung medical needs po ni Atty. Roque. Madaming beses na po ako nagbiyahe sa kanya, not only abroad, but also here in the Philippines. Kasama ko sa Cebu, sa Davao, sa Dumaguete, even other parts of the Philippines po ako po yung kasama doon, Mr. Chair. Yeah, kasi you traveled to Japan and Singapore in September of 2023. Yes po, Mr. That is And for... then you traveled to Abu Dhabi, UAE in October. Pero totoo, pera biro. Alam mo may picture si AR de la Serna nang siya ay supranational. Mga kababayan, meron akong nakita doon puta. Talagang ano to? Talagang malaki talaga yung kanyang hinaharap. Hindi totoo. May nakita talaga ako. Yung nota nito napakalaki. Kasi nakita ko doon sa isang picture talagang lumulupay-pay eh. Yung mga ganun, no, habang siya ay naglalakad. Ay, hindi pala picture. Movie. Ay, yung video. Nung mismong supranational. Panoorin nyo yon, makikita nyo, kumakampay-kampay, kumakaway-kaway yung ano yun. Rocky! 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 My God, I hate trucks. Hindi talaga kumakaway. Sabi, Rocky! 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 Diba? Mga kababayan, meron talaga yun. Talagang malaki yung kanyang panutya. Kaya siguro, hindi ko alam, ha? Kasama rin. Kasama ka pa rin sa records ng BI. Yes, Mr. Chair. Oh, so, naalis ka na executive assistant nung nawala siya sa Malacanang. Pero yung serbisyo mo, tuloy-tuloy pa rin. Kasama po ako sa campaign team din po, Mr. Chair. Ha? Kasama po ako sa campaign team. Kasama mo siya sa campaign. Kasama po ako sa campaign team po ni Atty. Roque, Mr. Chair. Oo nga, pero 2023 yung pinag-uusapan natin. 6 na beses kayo lumabas sa bansa. Wala namang kampanya na nangyari noong 2023. Uli. Wala nang kampanya ng 2023. My God, I hate trucks. Tapos na yun. Tapos kayo, tama naman eh. Kahit yung nakita natin na nagpunta sila ng Europe. Wala na rin campaign nun. Ikaw pa rin ang kasama. Diba? Honeymoon ba yan? Oh, honey. 2023. No, Maiwas ka talaga kagad eh. Di ba? Yes, Mr. Oh, Chair. anong kampanya nangyari noong 2023? Ang pinag-uusapan natin, yung paglabas nyo sa 2023 ng 6 na beses. Yes, Mr. Chair. Oh, ano yung rason mo na kampanya? Bakit nawala ka na bilang EA, nagtuloy pa rin yung serbisyo mo sa kanya? Matanong ko, magkano bang sweldo binibigay sa'yo ni Atty. Roque? Para po siyang may basic pay na 20,000 naman po, Mr. Chair. 3,000 naman? 20 po, 20. 20,000 naman. Basic pay. Parang hindi naman ka panipaniwala na ikaw galing ka sa grade 20. Diba? From 34,000 to 52,000 every month. Tapos ikaw ay bababa sa 20,000. Nung ako nga nasa call center, gusto ko pataas yung sahod ko. Ayaw kong pababa eh. Sabi nila, lipat tayo dito. Magkano basic pay dyan? 16. Tangina nyo. Sabi ko ganun. Hindi, totoo. Ganun kasi biruan namin. Mura.
Pero ano lang yun, expression. Ano? Ang laki-laki na ng kinikita ko dito, 32K, anong nasa call center ako. Kasi syempre, naging ano na ako tenure na. So binibilang na yung ano doon, binibigyan na nila ng halaga yung tenurity, tapos kung paano ka mag-speech, paano ka magbenta. So 32K every month. Tapos gusto nila lilipat kami sa 16K, basic pay, wag na uy. Diba? Oo. Okay. And ang trabaho mo parang personal duty nurse ka o PDN. Parang alalay po ako, Mr. Chair. All around alalay po ako. Ano po yung iutos ni Sir Harry? Gagawin ko So, lang po. alalay ka. Kung ano daw iutos. Pag sinabing tuhad. Pag sinabing tsupain. My God. Hoy, pangalan yun ha. Tsupaeng. Hindi yun ano ha. Baka mamaya yung mga utak dyan. So, lahat ng bagay, trabaho mo. Parang ganun po, Mr. Chair. Ganun. Thank you, Mr. Chair. Yun lang. Thank you, Congressman Akop. Mr. Chair? Yes, Congresswoman Sansing. Opo, quick interjection lang po, Mr. Chair. Because during the last hearing po, I interpolated Mr. De La Serna. He said on record that his salary is between salary grade 17 to salary grade 20. So if we look at it po, it's roughly between 37,000 to 52,000 a month, Mr. Chair. So I just wanted to clarify, Mr. Chair, the response that his salary is 20,000 pesos per month. Mr. And Chair also, po. Mr. Chair, in addition to that, Mr. Chair, in the last hearing, Congresswoman Mika asked Mr. De La Serna what specific job description is he doing for Harry Roque. And he said he's in charge of the social media accounts of Mr. Roque. Now he's saying he's alalay all around. So mukhang may inconsistencies doon sa mga sagot ni Mr. De La Serna kay Chairman Romy Akop. Thank you, Congresswoman Sansing. Huling-huli, no? Tapos yung isa dyan mamaya, yung sinasabi nila na doon sa Cebu. Sabi niyang ganon, yun daw yung pangako niya, mga kababayan. Pangako ni Roque sa kanya. Tapos parang sa date ata yung napansin ko doon na parang mali. And Congressman Zia, narinig mo yung tanong ni Congresswoman Swansing, no? Yes po, Mr. Chair. Okay. Anong sagot mo sa kanyang katanungan? Can I answer first the question of Congressman Adjong. Yes po. Yes. With relations to your question po, Your Honor, nag-start po ako SOCMED ni Attorney Roque po noong 2020. Tapos naging EA po. Hindi ako, Lanlan, totoo ang hinala ko dito. Binaba yung sweldo niya 20K basic, di ba? Pero mga kababayan, yung ano naman dyan, yung under the table, di ba? Kasi sabi niya kanina, hindi ko po talaga alam kung nabayaran ako doon sa aking yung pagpirma-pirma daw niya at kung ano-ano pa na pinangako. Imposible na hindi mo alam. Kalokohan yan. Ako ni Sir Harry noong 2021 hanggang sa sinama niya ako as campaign after nung Malacanang stint, sinama po ako sa election staff. After po ng election staff, ilan na lang po kaming natira sa to work in his office. I have one of them, pero ganun po talaga pag sino yung naiwan, sa kanya din naiwan lahat ng trabaho. And to answer Congresswoman Swansing, the salary grade 17 to 20 was the salary grade in Malacanang, not in the private. Ito pa. Salary grade 20 from 37,000 to 52,000. Mga kababayan, kung ikaw ay executive secretary, sa palagay ko dapat yung mga executive secretary na yan, mga undersecretary at kung ano-ano pa yan, alam ko may qualification. Siya nag-aaral pa lang eh. Anong qualification niya? Na maiisip ko, malaki yung nota? Ganun ba yon? Employment of Attorney Roque po. Mr. Chair, quick follow-up lang po. So, if naiintindihan po namin, pumayag po kayo na bumaba po yung sahod nyo mula sa dati nyo pong tinatanggap na 37,000, pababa po sa 20,000 per month. Meron kasi kaming private na conversation with Attorney Roque if parang if yung meron siyang inutos sa akin regarding a business venture niya, if that would boom, then I would greatly benefited also po, Your Honor. Mr. Chair, if we may Kita nyo mga kababayan, pinangako daw sa kanya yung business venture. Ako hindi naman ako papayag na ganun. Paano pag hindi nag-boom? Tapos 20K ka lang, mga kababayan, tapos ang trabaho mo all around. Di ba?
Paikutin ka niyan, Chubibo, tapos 20K ka lang. My God. Oh. Go further into that, ano po yung business na yon? Mr. Chair, the solar plant. Yes, it is. Leticia Fernando. 20K a month. Pero yung merong mga tawag dito, yung 20K lang yung nakalista. Yung mga hindi nakalista, labas na yon. Diba? Oo. Na tinatayo po in Cebu po, Your Honor. Bukod po doon, Mr. Chair, meron po bang ibang ipinangako si Attorney Harry Roque? Kasi po, para po sa akin, Mr. Chair, medyo malaki po yung binagsak ng sahod nyo. Halos nakalahati po yung diferensya ng sahod nyo nung kayo ay EA, na tumatanggap po ng 37 to 52,000 per month, pababa po sa 20,000. So, siguro po, sinusubukan ko lang pong intindihin na bakit po kayo pumayag na manatili sa poder ni Attorney Harry Roque kahit po halos higit po sa kalahati yung binagsak po na inyong sahod. Hindi ako umalis kay Sir Harry kasi maganda naman yung opportunity kasi the solar plant in Cebu was parang mag-open na po soon, Your Honor. Meron po ba kayong natanggap na I don't really get the logic. Kasi kung ito ay mag-start pa lang, hindi mo pa yan Kumbaga parang sa akin, hindi pa yan subok, 'di ba? Tapos ikaw ay aasa doon. Kung ikaw ay nag-schooling, mga kababayan, and kung totoo na sinasabi niya, the family niya, yung pero hindi ako naniniwala na family niya yung nagbibigay ng ng allowance niya. 'Di ba? So kung 20K, mga kababayan, tapos ang usapan pa ninyo is you are the one who going to maintain that particular business venture, technically, ikaw ay pupunta doon. So paano ka pa mag-aaral kung ikaw ay nandoon sa Cebu? 'Di ba? Dito ka, nagpa-flying student ka dito. So paano ka? Paano ka lilipad niyan? Paano ka magpabalik-balik? 'Di ba? Hindi yan convenient para sa'yo. So kumbaga parang sasabi ko nga sa sarili ko, napaka-inconsistent ng mga sinasagot at makikita natin, ayoko nang tapusin kasi to cut the story short, etong si AR de la Serna, isang toy, isang laruan, isa itong masasabi kong robot na utos-utusan. Pero hindi ko masasabi na ito ay walang kasalanan. Meron to, alam niya, mga kababayan, kung ano yung mga pinagagawa sa kanya. Imposible na magpapagamit ka at your age. Nag-aaral ka, imposible naman, hindi ka naman bata na pinanganak kahapon na magpapaniwala ka sa lahat ng mga sinasabi. Kasi ang paliwanag niya, hindi, naniniwala naman po ako kay Attorney Harry Roque. Wow. Ganon na lang ba tayo magtiwala sa iba? Hindi ba tayo natatakot na baka mamaya yung pangalan natin isinasangkalan, pagdating ng panahon tayo ang maiipit? At tingnan nyo pa, AR de la Serna pinapunta sa Congress. Sino ang bitbit? 'Di ba? Abogado Nino, abogado ni Roque. Kakilala ni Roque. Doon pa lang marami na kayong question Sabi nila, land pleasure with benefits. Michael Panganiban, extra service. No? So dito nakakapagtaka. Masyadong merong mga blind spot na talagang hindi nakikita ng mga taong ito. I mean, hindi yung mga congressman. 'Di ba? Yung mga sinasabi nila AR, yung mga kumbaga common na dapat tinitingnan ng isang pangkaraniwang tao, hindi nila nakikita. Like yung presyo ng pumapasok, lumalabas, etc. At yung mga hiling ni Harry Roque na may kapalit, 'di ba? Sabi niya noon wala daw kapalit. Pero ngayon lumalabas. Sabi niya kasi, sabi ni Congresswoman Swansing, ano ang kapalit ng pagpirma-pirma mo ng mga ito? Wala po. Wala. Hindi naman akin 'yun Wala namang at biglang sinabi niya, hindi ko po alam kung meron ba akong sinahod, kung meron ba ako napakinaba. Tanga ka ba? Hindi mo hindi mo tinatanong kung meron bang pumasok, kung sumahod ka ba, kung nakinabang ka ba? Basta sunod-sunod ka lang. Pag pinakain ka siguro ng etches, kakain ka. 'Di ba? Siya sabi ni Alea Nabal, kung sabihin lang niya na may relasyon sila, tapos ang problema. Palagay ko inaantay lang naman
na magtagpo si Harry Roque at itong si AR de la Serna. Napansin nyo, hindi pa nagtatagpo si AR de la Serna at si Harry Roque sa Congress. Hindi pa sila nagsasabay. Diba? Baka inihahanda po ng mga congressmen yung kanilang mga baraha dito sa mga ito. Pitsa-pitsa lang. Diba ang ginagawa nila? Okay? So anyway mga kababayan, maraming salamat po muli sa isang fruitful na pag-uusap at talakayan. Although medyo mahaba at sana nag-enjoy po kayo. Alam ko meron dito si Abilino Abiar. Nag-enjoy talaga. Diba? Thank you so much once again guys. Sa mga hindi pa po nagla-like, paki-like naman po. At kita-kita po tayo sa mga susunod pang live stream at mga upload. Kung hindi pa rin tataas yung atin pong views, 2 days po akong hindi magbablog. As per JDB, sabi niya ganon, ako daw po ay naka-shadow ban. So what he did or what he experienced is that 2 araw po siyang nagpapahinga para bumalik sa dati. Yun ang sinasabi niya. Baka gawin ko yon kung sakasakali. Okay? So thank you once again mga kababayan. Bye for now.